Ganon din po si Pablo. Ito po yung nagpapanatili at ang kanyang endurance sa paglilingkod sa Panginoon kasi natagpuan niya yung kagalakan hindi kayang i-offer ng mundo kundi galing mismo sa Panginoong Hesus. The joy of serving the Lord. Kasi ang kaaway, ang ginagawa niya, to kill, steal, and destroy your joy. Kaya nga sa mga naglilingkod, sa una excited tayo, pero along the way, parang nagiging burden na ang paglilingkod kay Lord. Baka walang joy. Naalala niyo sabi ni King David, restore unto me the joy of my salvation. Kaya nakita po ni Pablo, habang siya po ay naglilingkod sa Panginoon, at ito po ang mas malupit, habang siya po ay nagsusulat, siya po ay nakakulong. No? Prison epistle po ito ni Pablo. Alam niyo po, minsan tatawagin ka ng Panginoon sa panahon na hindi ka handa. Sa panahon na inconvenient. And yet, si Pablo po ay nakita natin na ang tunay na kagalakan ay hindi nakabase sa anumang circumstances. Gusto sabihin ni Pablo ng kagalakan ay hindi nakabase sa anumang success. Yes, masaya ka pero panandalian lang. Pero si Pablo, ang kanyang kagalakan ay hindi po thermometer. Na kung anong nangyayari sa paligid, apektado siya. Ang kanyang kagalakan, yung genuine joy na nanggagaling sa Diyos, stabilized kind of joy. Wala sa lugar, wala sa circumstances, ang kanyang paglilingkod, masaya siya. At natagpuan niya ang mga bagay na ito. No? So si Pablo po ay nakakulong. At sa mga panahon na siya nakakulong, mas naging focus si Pablo. Mas marami siyang nasulatan ng mga churches. Isa na po rito ang Ephesus. Nasulatan niya ang Colossae. Yun po yung Colossians na binabasa natin. Nasulatan niya rin po si Philemon. Nasulatan niya rin itong binabasa natin today, ang Philippi. At ang kagandahan po doon, sa dami ng kanyang ginawa, marami pa sa mga churches na nasulatan. Siya po yung nakakulong. Ibig sabihin, hindi maganda ang kulungan. Inconvenient sa kulungan. It will deprive your sleeping habit. Alam niyo po, one time ng pandemya, yung likod ng bahay namin, andun na rin kasi yung business sa baba, yung likod po ng ginawang kulungan. At alam niyo po, ang kulungan, may protocols yan, hindi pwedeng malapit sa eskwelahan. Pero dahil pandemic, naging kulungan siya, yung police station na yon. And then, alam niyo po, yung kanan, mga lalaki, 40 ang capacity. Tapos yung kaliwa naman, 40 na babae. No? And one time, isa sa mga PDL ay malapit ng lumaya, nagpa-process ng kanyang document, doon pinaprint sa amin. And then nagpa-print po siya ng selfie niya, pictures. Alam niyo po, nakita ko yung kulungan. Yung 40, naging 120. Ibig sabihin, sila po ay natutulog ng nakaupo. Dahil hindi na po sila pwedeng matulog ng diretso. No? Pakikalapit ngayon katabi mo, pakisabi, wala tayo sa kulungan. Walang lamangan. Ang bihira. Talagang may nakikita po kasi ako habang